Ang kwentong ito ay pagpapatunay na kahit sino ay pwedeng magpadala ng kanyang kwento at kahit sino ay may natatanging kwento. Kung minsan kasi kinukumpara mo lang yung kwento ng buhay mo sa kwento ng iba, kahit akala mo ay hindi maganda, pero trust me, lahat ng kwento ng tao ay unique at may saysay. Pakinggan ang kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, hello mga kakomal. Naisip ko lang to Kuya Bono at ang ibig sabihin nito ay kahugot kong mahal. Sorry kung medyo negative ang dating sa akin ng salitang kahugot dahil nung uso ito ay may tinatawag kaming hugutera, yung maraming hanash at reklamo sa buhay. Anyway, matagal na rin po akong nakikinig sa inyo. Hindi man lagi pero whenever I feel like gusto kong makinig ng kwento ng ibang tao, I check your channel and look for the story na may pinakamaraming views and comments. At dahil pa sa mga nagandahan kong kwento ay naging kaibigan ko pa ang ilan sa mga senders dahil ang mga kwento nila ay kinainggitan ko. Matagal ko na rin gustong isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko kaya lang ay laging may istorbo hanggang sa nakaligtaan ko na. Pero ngayon nasa tamang time and place ako. Time na pansamantalang nag-iisa and this place is perfect. Batanes. First time ko dito sa Batanes, Kuya Bono, pero matagal ko na talagang gustong pumunta dito. We have 5 more days to stay here at wala naman palang masyadong pwedeng gawin dito. Right now, nandito ako sa Burol. Nakaupo lang sa damuhan at nariyan lang ang dagat. Sa gawing iba pa naman ay may mga baka at kalabaw na nanginginain sa mga damo. Hawak ko itong cellphone ko at etong at nagsisimula na akong isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. At ngayon pa lang ay hihingi na ako ng paumanhin sa inyo. Kahapon Kuya Bono ay napadaan kami sa Honesty Coffee Shop dito sa Basco, Batanes. Ito ay coffee shop na walang staff, walang bantay o katiwala man lang. Liban sa kape ay may mga paninda rin silang souvenir items. Kung bibili ka, ililista mo lang ang binili mo. Bayaran mo, ihulog mo lang sa box ang pera mo at kung may change ka, kunin mo lang din ang sukli mo doon. Sa kape, sariling timpla mo. Instant coffee, yung 3-in-1. May mga biscuits din at breads na made in Batanes. Ang shop na yon actually ang nagbigay sa akin ng hudyat na ituloy na ang pagsusulat ng kwento ko dahil isang tao ang naalala ko dahil sa Honesty Shop na yon. By the way, ako nga po pala si Claire. Maraming nagsasabing maganda ako pero I know myself. Hindi ako ganoon kaganda. May itsura lang siguro pero mas gusto kong tawagin ang sarili ko bilang simple sa maraming bagay. Mahina ako sa English, magaling ako sa math. Isa nga pala akong accounting clerk dito sa Saudi Arabia. Ako Kuya Bono ay produkto ng pamilya na buo, matatag at masaya. 3 lang kaming magkakapatid. Panganay si Kuya Kier, sumunod ako then bunso si Bailey. Pero pagdating sa mga pinsang buo sa father side, 29.
17 na babae, 12 na lalaki. Marami kami, Kuya Bono, sa aming compound. 8 magkakapatid sina Papa, 6 na lalaki, 2 babae. At isa lang sa 7 kapatid ni Papa ang walang asawa, si Tito Jack. Siya ay matandang binata. Siya ay ginagalang at kinatatakutan namin pero wala sa amin ang gustong gumaya sa kanya. Kapag may handaan sa aming pamilya, Kuya Bono, hindi mo na kailangang mag-imbita kung gusto mong huwag masyadong gumastos kasi mga kamag-anak pa lang, ubos na ang ihahanda mo. Pero in all fairness ay lahat naman ng pamilya sa aming compound ay masasabing nasa middle class. Yung iba may kaya, awa ng Diyos, walang masasabing mahirap. Close kaming magkakamag-anak. Sa aming compound ay mayroong 15 bahay. Kung ako'y naglibot sa gabi, kung saan ako abutan ng antok at tinatamad na akong umuwi, doon na ako matutulog. Ang mga friends ko, mga pinsan ko, tito at tita na hindi malayo sa age ko. Wala akong sad experiences sa kabataan ko kaya pasensya na lang sa mga mahilig sa drama dahil wala talagang nakakaiyak na bahagi ng kabataan ko. Kontento ako at masaya bilang bata, hanggang teenager, hanggang lubusan ng nagdalaga. Pero napansin ko lang na dahil sa hindi ako nagkulang sa pagmamahal, aruga at concern mula sa pamilya at relatives ko, ay hindi ako nagkaroon ng sapat o tamang pagkakataon para magka-boyfriend ng maaga-aga. Pag-uwi ko kasi galing ng school, pagpasok pa lang sa malaking gate ng aming compound ay marami ka nang pwedeng gawin. Makikita ko ang mga bata, mga pamangkin ko o mga pinsan na maliliit, sasalubungin ako at hihilain sa kamay. May isusumbong sa akin. Ako naman kakausapin ko yung nirereklamo, aayusin ko ang away o tampuhan nila. Madalas din ay gusto nila akong makalaro. Palibhasa, isa ako sa pinakapaborito nilang ate at tita. Mahilig kasi akong makibata, Kuya Bono, o yung makipaglaro sa mga bata. Gustong-gusto kong nakikipag-usap sa kanila. I super love their innocence at ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbahagi ka ng aral sa kanila. Pero hindi ko rin naman nakakaligtaan ang tungkulin ko sa mga pinsan ko na ka-age ko lang. Huwag ko na lang silang isa-isahin dahil napakarami nila. Maswerte na lang siguro ang mga mababanggit ko ang pangalan dito sa aking kwento. Sa maniwala at sa hindi, Kuya Bono, wala akong kaaway o ayaw sa kanila since nagkaisip na ako. Noong maliit pa ako, hindi naiiwasan yung may makagalit ka pero habang lumalaki, nai-emulate sa isipan namin na magkakadugo kami at hindi dapat nag-aaway-away. Kaya naman lahat sila, kaya kong pakibagayan. Though meron yung close talaga sa akin, yung ako ang laging gustong kasama, yung tipong parang kulang ang araw nila kapag wala ako. Sila sina Becca at Jigo, mga pinsan ko sila. Si Becca ay bunsong anak ni Tito Landro na pangalay na kapatid ni Papa. Si Jigo naman ay nag-iisang anak ni Tita Leng na bunsong kapatid ni Papa. Both parents ni Jigo ay nasa abroad din kaya kina lolo at lola siya nakatira at feeling ko parang nasasakal si Jigo sa poder ng dalawang matanda kasi stricto sila. Ang bahay nila lola ang nasa front, yung tabing-tabi ng gate. Kasama nila sa bahay nila si Tito Jack. Siya yung matandang binata at parang si Tito Jack ang nagsisilbing gwardiya/kapitan sa buong compound. Yung tipong tuwing tutunog ang gate ay napapalingon siya dahil dapat makita niya kung sino yung pumasok or lumabas. Yung ugali ni Tito Jack ay namana niya kay Lola. Istrikto, mahirap magtiwala, metikulosa, kaya hindi siya nakapag-asawa. At wala na isa sa aming magpipinsan ng gustong gumaya sa kanya. Sa katunayan, kapag wala si Tito Jack ay nagagamit namin siya sa aming biruan o tuksuhan, lalo na sa mga lagpas 25 na at wala pang jowa.
Nasasabi namin na papunta na siya sa landas na tinaha ni Tito Jack. At isa ako, Kuya Bolo, sa mga natukso na patungo na sa landas ni Tito Jack. Kasi 4 years ago, 28 na ako, pero walang boyfriend. Mahal ko ang pamilya ko at ang mga kamag-anak ko, pero mas lalo kong mahal ang sarili ko. Hindi naman ito pagiging selfish, Kuya Bono, pero ako noon yung tipo ng tao na kung magpapapasok ako ng isang tao sa buhay ko, dapat yung deserve ko. Kasi di ba, ang boyfriend o asawa ay parang extension lang ng buhay mo. Yes, extension lang kasi ayokong sinasabi nila na kapag boyfriend mo na ay siya na ang buhay mo, siya na ang mundo mo. Wrong para sa akin yon. Oo, papapasukin ko siya sa buhay ko, pero hindi ko siya sasakupin or iiwan ko ang mundo ko para tumira sa mundo niya. That's how I see it. Kasi para sa akin ay extension lang talaga siya sa buhay mo or sa pagkatao mo. Sa pagpili pa lang halimbawa ng damit na susuotin mo, doon pa lang mahuhusgahan na ang pagkatao mo di ba? Kung bagay pa sa'yo ang damit na yon, bakit yun ang pinili mo, bakit ganong kulay, bakit ganong style. So how much more kung boyfriend mo na ang pinag-uusapan? Isang tao na papasok sa buhay mo, makikialam sa mga desisyon mo, hahawakan ka, hahalikan ka. So ako masyado kong minahal at inalagaan ang sarili ko. I pampered my body with more than enough love and care. Tapos ang makakahawak o makakahalik, makakayakap sa akin ay kung sino-sino lang. No. Kaya yun, Kuya Bono, marami akong pinalagpas na manliligaw. Hindi pinansin, binasted, and nag-celebrate na nga ako ng 29th and 30th birthday ko noong 2020 at 2021 na single pa rin. Medyo nasisi ko ng konti ang pandemic noon kung bakit single pa ako that time that we were celebrating my 29th and 30th birthday. At naging bahagi din ng wish ko noong April 2021 na sana next year, 2022 na 31 na ako ay makakapag-asawa na ako. But here, sa kasalukuyang panahon at oras dito sa Basco, Batanes, ilang minuto pa lang ang nakararaan ay may dumaan na drone dyan sa itaas. Tumingala pa nga ako at pinagmasdan ko ang drone na yon at parang nai-imagine ko ang sarili ko sa screen ng cellphone kung saan konektado ang camera ng drone na yon. At dito nga sa napakalawak na burol na kulay berde at ilang hakbang lang mula dito ay ang malawak na asul na dagat, ay heto ako. Nag-iisa. Karamihan sa mga babae sa aming compound, Kuya Bono, ay nagtatrabaho o nagtrabaho sa bangko at kabilang ako doon. Pero ang trend na ito ay nagsimula pa sa lola namin. Then mga tita namin at kami ng mga pinsan ko, ang current generation ng mga bank employees. The reason behind this is simple. Pang babae talaga yung trabaho. Ito yung uri ng trabaho na mapapanatili mo yung class. Walang physical challenge dahil most of the time ay nakaupo ka lang sa loob ng air-conditioned na office. Pero pagdating naman sa laki ng sweldo, wala kang masyadong aasahan. It's ironic na sa perahan ka nagtatrabaho pero wala kang masyadong pera. Kaya naman ang mga boys sa aming angkan ay walang nagtrabaho sa bangko. Most of them ay napunta sa engineering at mayroon ding ilang police.
Para sa amin na mga babae, kailangan lang namin maging klase pa rin, malinis at maganda para magustuhan ng lalaking may kaya. Yun yung basic principle. 5 sa mga pinsan kong babae, nakilala nila ang kanilang mga napangasawa sa bangko at lahat ng mga yon ay may kaya. At ganoon din ang gusto ko noon. Sa loob ng 8 taon kong pagtatrabaho sa bangko, ang makatagpo ng isang depositor na gwapo, malinis, mabait, matalino ang inasam ko. 2016 nakilala ko si James at binigyan ko siya ng chance na patunayan ang sarili niya, pero nalaman ko may babae siyang sinaktan kaya hindi ko siya tinanggap. Naniniwala kasi ako, Kuya Bono, na kung nagawa niyang manloko noon, magagawa ulit niya sa anumang pagkakataon. 2019, Valentine's Day pa noong dumating naman sa buhay ko ang isang Prince Cedric. Tall, dark, and handsome. Akala ko siya na kasi maliban sa kahanga-hangang physique at itsura, ay may sense of humor pa siya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay sumobra naman ang bilib niya sa sarili niya to the extent na arrogante na at nababastusan na ako sa kanya sa paraan ng pagkikipag-usap niya sa mga magulang ko at ilang tita at tito ko. In fact, pinagdiskusyonan namin noon yung sinabi niya na pangbata lang daw ang po at opo. Well, nakita ko rin yun sa pagkikipag-usap niya sa mga members ng sarili niyang pamilya, yung mga nakatatanda sa kanya. Para silang Amerikano na nagtatawagan lang sa mga pangalan nila. Ang bagay na ito ay na-share ko sa mga pinsan ko at ang sabi nila okay lang yon. Kung mahal ko talaga, palalagpasin ko na daw dahil 27 na ako. Ako naman ay may attitude ako na ayoko nang napipressure ako. Kaya yung point na dapat magmadali ako kasi nagkakaedad na ako, sinalungat ko yun. Nanatili ako sa sarili kong prinsipyo na hindi ako magsesettle sa isang bagay o tao kung hindi ako kontento. And this made me turn down Prince Cedric, bagay na ikinagulat ng buong pamilya ko. So noong mag-pandemic, ako na lang talagang dalaga sa mga ka-age bracket ko ng mga pinsan ko, mapababae o lalaki. At naroon na yung parunggit sa akin na, ayan kasi, masyado kang choosy, ngayon mapupunta ka pa sa bungi. Awa ng Panginoon ay wala ni isa sa compound ang nagka-COVID ng pandemic. Mas lalo pa nga naging strong ang bonding namin noon dahil nandoon lang kami. Except for scarcity ng supply ay halos normal ang naging buhay namin sa loob ng compound na parang walang pandemic. But I must admit na nakaramdam ako ng boredom and anxiety noon kasi magto-29 na ako pero wala pa akong matinong boyfriend. And this, Kuya Bono, inilihim ko sa lahat. Gumawa ako ng fake account sa Facebook at nagtry akong maghanap ng magiging boyfriend. I know nakakahiya kapag nalaman ng mga pinsan ko kaya nagsikap akong huwag mabisto. Kaya lang ay naisip ko din, ikahihiya ko pa rin yon kapag nakatagpo nga ako ng lalaki sa ganong paraan. So tinigil ko din at dini-activate ko rin ang account kong yon. Nilibang ko na lang ulit ang sarili ko sa mga activities namin sa compound. And that time ay naisipan ni Tita Leng ang mag-tour sa Europe kapag clear na ang pandemic. Online ay naghanap siya ng mga promos until may nakita siya and she began asking kung sino ang sasama at isa ako sa 6 na nagpresenta. Si Kuya Jacob lang na engineer ang nag-iisang lalaking sumama sa amin. Kasama din niya ang fiancé niyang si Ate Lily. Yon ang first trip nila together. Prior to Switzerland or Europe ay nag-tour na rin kami before sa Turkey, Malaysia, Singapore, Hong Kong, China at Bali, Indonesia, and so far ay Switzerland ang pinakamalayo. This happened noong September 2021.
We are all excited except that ako lang ang single kaya hindi nila na-miss yung tuksohin ako ng ganito. Claire, huwag mo nang pansinin yung mga sceneries. Mag-focus ka na lang sa mga taong makakasalubong mo kasi baka dito mo makikita ang tadhana mo. Tinawanan ko ang biro nilang yun, Kuya Bono. Pero during our 8 days sa Switzerland, second to the last day yon kasi 10 days lang ang tour na yon. At ang pang-10 araw ay ang pag-uwi na ng Pilipinas. And that day nga ay nasa Stus kami. Isang bulubunduking lugar for excursion pero hindi ako sumama kasi namimintig ang binti ko noon at alam kong hindi ko kakayanan ang umakyat sa bundok kaya nagstay na lang ako sa lodge. Nung maboring ako sa lodge, sinunggaban ko ang backpack ko at ang aking camera and I decided na maglakad-lakad na lang sa katabing village. There may nakita akong honesty shop. Pinasok ko at nadatnan ko sa loob ang nasa 7 tao na tumitingin sa mga souvenir items. Kaagad kong naispatan ng lalaking sa una pa lang ay alam kong Asian kasi itim ang buhok at medyo kayumanggi ang balat. Napataas ang kilay ko dahil nakita kong binulsa niya ang isang souvenir item sa pocket ng jacket niya pero hindi ko siya nakitang naghulog ng pera sa box. Hindi ako ganun kapake-alamera, Kuya Bono, pero hindi rin ako sanay sa mga negative feelings gaya ng guilt na naramdaman ko noon kasi alam kong nandaya siya at parang sinira niya yung konsepto ng honesty shop. Kaya ang ginawa ko, Kuya Bono, ay sinundan ko ang lalaking yon. Sa labas ay sinitsitan ko siya dahil mauunahan niya na yung grupo ng mga turistang naglalakad sa makipot na kalsadang pantao lang. Noong pagsitsit ko ay lumingon siya at napatitig sa akin. Hinintay niya ako. Pinoy ka? Tanong niya. Noon ko palang na-realize na tayong mga Pinoy lang pala ang lumilingon sa sitsit. Oo, Pinoy ako. At nakita kita, kuya. Please, bayaran mo yung kinuha mo sa honesty shop. Ngumiti siya at ang sagot ay, Miss, binayaran ko. Hindi, nakita kita, kuya. Hindi ka naghulog ng pera sa box. Yeah, hindi pera ang binayad ko. At mas mahal yun ng baka 20 to 50 times kaysa dito sa kinuha ko. Sabi niya sabay labas ng figurin ng aso na may kagat-kagat na barrel at yung barrel ay may print na flag ng Switzerland. Isoli mo na lang yan, kuya. Huwag mo naman sirain yung spirit ng honesty shop. O kung wala kang pera, kung gusto mo pahiramin kita. Okay. Sagot niya sabay bukas ng palad niya sa harapan ko. Naisip ko noon na pasubo tuloy ako. Bumalik kami sa shop at ako na ang nagbayad. Then niyaya niya ako magpunta sa ATM para mabayaran daw niya ako. Naglakad-lakad lang kami, Kuya Bono, and if you're in Switzerland, hindi talaga kaso ang maglakad dahil ang gaganda ng views, fresh ang air at malamig ang weather. Kaya lang nakalimutan kong may problema pala sa paa ko kaya't hindi ako sumama sa excursion sa bundok. At muling sumakit ang paa ko noong siguro ay maka 1 kilometro na kami ng paglalakad. Bigla akong napaaray at napakapit ako sa braso ng lalaking kasama ko na hanggang noong oras talagang yun, Kuya Bono, ay hindi ko pa alam ang pangalan niya. Okay ka lang? Alalang tanong niya. Umupo ako sa gutter ng kalsada katapat ng napakalaking bahay na luma gawa sa tablang itaas. Maganda naman ang bahay na yun pero parang may pagka-haunted house ang dating sa akin. At ako talaga, Kuya Bono, kahit na 29 na ako noon ay takot ako sa multo. So nagtry pa akong tumayo ulit para sa banda doon na lang kami magpahinga sa medyo malayo sa mukhang haunted house na bahay. Kaya lang ay sumakit lalo ang binti ko. Nasunggaban ng lalaki ang kamay ko. At dahil doon ay napatingin ako sa mga daliri niya at kapansin-pansin yung pinanggalingan ng singsing sa ring finger niya. Medyo moreno nga kasi siya at puting-puti yung pinanggalingan ng singsing. Noong umupo ulit ako dahil hindi ko talaga kaya ay nagsalita siya. Ano ba yan? May gout ka ba? Arthritis or something?
Hindi ko alam, kuya. Basta ganito lang ako pag malamig ang weather. Kanino ka pa napapansin na kuya ka ng kuya? 32 pa lang ako. Ikaw ba, if you don't mind? 29. Sagot ko, okay. Ba't ka nag-iisa? Are you single? Tumango lang ulit ako kasi ayokong humaba ang topic na yon. Pero nakita kong pasimple niyang hinawakan ng ring finger niya dun mismo sa pinanggalingan ng singsing. Ako naman ang nagsalita. Ikaw kuya, nasaan yung wedding ring mo? Saglit siyang napasulyap sa mukha ko bago nagsalita. Hindi wedding ring yun. Engagement ring lang. Sabi niya sabay tingin sa daliri niya. Pero 6 years din na nakasuot dito yun sa daliri ko. Kaya nag-iwan ng marka. Bakit mo kasi hinubad? Kulang nga yung crush ko kanina na pamili dito sa figurine ng aso. Kaya yung sing-sing ko ang hinulog ko dun sa box. Pambayad dito sa souvenir na to. Napatitig ako sa mukha niya noon at noon ko lubusang napagmasdan na gwapo naman siya. Pinoy na Pinoy ang itsura, Pinoy na may kaya dahil makinis siya at haltang alaga ang balat niya, maging ang mga ngipin niya ay mapuputi at pantay-pantay talaga. Kuya, bakit mo naman hinulog yung engagement ring mo dun sa box? Mahabang kwento pero bago ako magkwento, baka pwedeng malaman ko muna yung pangalan mo. Siya si Matthew, Kuya Bono, at nung araw na yon ay nagsama kami hanggang hapon. Nagulat pa ako nang malaman kong may dala pala siyang kotse na nakapark lang malapit sa lodge kung saan kami nakastay. Gusto lang daw talaga niya maglakad-lakad dahil lagi siyang nakaupo sa trabaho niya. Sa Lucerne siya nagtatrabaho. Nasa itinerary din namin ang Lucerne sa pangsyam na araw namin. Kinabukasan yon nung araw na magkakilala kami ni Matthew. Isa siyang IT specialist at maglilimang taon na siya sa Lucerne nung mag-meet kami. So kinabukasan ay nasa Lucerne nga kami, magka-chat kami ni Matthew pero hindi siya pwedeng umalis ng office niya. Pero bago kami bumalik ng Zurich kinahapunan ay nakipagkita sa amin si Matthew. Iba ang ngiti ni Matthew pero hindi kami nagtagal nakasama si Matthew dahil almost time na noon ang pag-alis ng bus. Ibinigay lang sa akin ni Matthew yung figurine na aso at 300 Swiss franc o pera sa Switzerland na pareho kong ibibigay sa anak niya. Yes, Kuya Bono, may anak si Matthew. Nakatira ang bata sa nanay ng ex-partner niya si Karen noon. Taga San Rafael, Bulacan sila. Pinagbigyan ko ang pakiusap ni Matthew na daanan ang anak niya para ibigay ang figurine at pera dahil nadadaanan naman talaga ang San Rafael pauwi sa amin sa San Jose City, Nueva Ecija. Habang biyahe sa bus sa Switzerland pa lang noon ay kami ni Matthew ang paksa ng usapan ng mga kasama ko. Pero nilinaw ko sa kanila na wala pa kami sa ganong level ni Matthew kasi bago lang kaming magkakilala. Tinanong pa rin ako ni Tita Leng ng, pero gusto mo siya, Claire? Pasado ba siya sa'yo? Well, oo, Kuya Bono. Pasadong-pasado si Matthew. Hindi siya kagwapuhan sa biglang tingin pero habang tumatagal ay nagkakaitsura siya. Pero kung bakit nasabi kong pasado siya ay dahil sa personality niya. Mabait siya, kagalang-galang, malinis sa katawan. Ang issue lang talaga niya noon ay may anak siya sa babaeng akala niya ay magiging legal niyang asawa, si Karen. Ayon sa kwento niya, 4th year high school sila ni Karen nung maging sila, pero on and off ang relasyon nila. Nabuntis niya si Karen pero dahil on and off nga sila ay nagkaroon ng hesitation si Karen na pakasalan siya dahil iniisip daw nito na
hindi magiging stable ang pagsasama nila as husband and wife. Hindi sila magkasundo sa maraming bagay pero mahal nila ang isa't isa. Hindi ko itinago kay Matthew noon yung pagtataka ko sa idea na mahal nila ang isa't isa pero hindi sila magkasundo. Ang sagot lang sa akin ni Matthew ay, iba si Karen. 17 years na mula nung maging kami pero hanggang ngayon, hindi ko siya maintindihan completely. Sa pagkakapuzzle ko tungkol kay Karen noon ay inasam ko na sana pagdating ko sa bahay nila sa San Rafael ay naroon din siya. Nasabi sa akin ni Matthew na nagtatrabaho si Karen sa Makati at marami na raw yung 2 beses sa loob ng 1 buwan na pag-uwi niya ng San Rafael para makasama ang anak nila. Noong nag-doorbell kami sa gate ng magandang bahay ng parents ni Karen, katulong ang lumabas para tingnan kami. Sinabi ko lang na galing kami ng Switzerland at may padala si Matthew para kay Sabrina na anak nila ni Karen. Lumabas ang mama ni Karen at hindi siya pumayag na hindi kami pumasok kahit na lahat daw kami sa van ay pumasok sa bahay nila. Sinundo rin kasi kami ni Tito Ryan na asawa ni Tita Leng sa airport gamit ang van nila. Kaso tumanggi namang pumasok ang mga kasama namin sa van so kami lang ni Tita Leng noon ang pumasok sa bahay ni na Karen. Mabait ang mama ni Karen. Cute na cute at bibong-bibo si Sabrina na noon ay 8 years old pa lang. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang figurin ng aso at kaagad ay naisigaw nito ang pangalang Astro habang parang maluha-luha siya. Papyaw ding nakapagkwento sa akin si Matthew ng tungkol kay Astro na unang pet dog ni Sabrina na noon ay wala na. Sobrang minahal daw ni Sabrina ang aso na yon as in 3 araw daw itong laging umiiyak dahil sa pagkamatay ng aso niya. Napaitan lang ako dun sa sinabi ni Matthew noon. Mas mahal ni Sab yung aso niya kaysa sa amin ng mami niya kasi si Astro, larian lagi sa tabi niya. While kami ni Karen, madalang namin siyang makasama. Sobrang laki ng frame ng picture ni Karen sa dingding ng bahay nila. Picture niya yon sa pagsali niya sa beauty contest kung saan nanalo siyang first runner-up. And yes, Kuya Bono, maganda at sexy si Karen. Pero hindi ko rin naman masasabing alangan si Matthew sa kanya. That time pa rin sa maluwang na salas ng bahay ni na Karen ay may binatang lumabas mula sa kusina. Nakasando lang ng puti, shorts at may dalang tray na naglalaman ng 3 basong juice at 2 sandwich. Medyo kahawig siya ni Karen kaya naman gwapo talaga. Then biglang umugong sa kabahayan ang tunog ng iyak ni Sabrina na hindi ko namalayang wala na pala sa salas. Nag-excuse sa amin ang mama ni Karen kaya ang binatang si Lucas ang naiwan para samahan kami. Kasalanan mo. Nakangiting sabi sa akin ni Lucas, ang pag-iyak ni Sabrina ang tinutukoy niya. Naalala kasi niya yung aso niya dahil sa laruan na dala mo. Pinadala lang yun sa akin ng daddy niya. Parang naging kasalanan ko. Sabi ko, lalo siyang tumawa dahil nakita niya siguro yung guilt sa mukha ko. Matagal pinatahan ng mama niya si Sabrina kaya medyo matagal-tagal din namin siya nakakwentuhan. Nagkakuhanan din kami ng Facebook at cellphone number at silang 3, si Lucas, Sabrina at mama ni Lucas ang naghatid sa amin sa gate noong magpaalam na kami ni Tita Leng. At nung nasa loob na kami ng van, hindi ulit napigilan ni Tita Leng ang magsalita ng, "Yun si Lucas, Claire. Yun ang bagay sa'yo." Unfortunately, hindi naman ako inad ni Lucas sa Facebook niya. Inad ko siya pero hindi niya kinonfirm at hindi rin siya nag-chat. At kapag pala nag-friend request ka sa isang tao ay automatic na pina-follow mo na siya. Pero yun nga, hindi naman niya kinonfirm yung friend request ko at hindi naman siya nag-chat.
Si Matthew ang masipag mag-chat. At sa tagal na Kuya Bono ng pag-chat namin, siguro nasa 7 months na noon ang chatan namin ni Matthew ay hindi ko na napigilan ng sarili kong ma-fall sa kanya. Lalo na't updated ako tungkol sa kanila ni Karen na talagang wala na raw sila. Actually, nung araw pa lang na yon sa Stu's, Switzerland ay nag-decide na si Matthew na let go na si Karen. Kaya nga hinulog niya sa box ang gold na engagement ring nila kapalit ng figurin ng aso na kamukha daw ni Astro. Parang ganito yon. Let go niya na si Karen at yung love niya ay itutuon na lang niya kay Sabrina na aminado siyang napabayaan niya dahil sa immaturity pa niya noon. Isang umaga, 4:30 pa lang actually ay nakagisnan ko ang message ni Matthew. Pag ganong oras ay 10:30 naman ng gabi sa Lucerne, Switzerland. Ang message niyang yun ay ganito. I'm beginning to get bored. Ang hirap ng nag-iisa. I wish nandyan ako. Pupungas-pungas pa ako at siguro hindi pa gaanong gising ang dugo ko at nakapag-reply ako ng ganito. Matt, do you like me? Mga 2 minuto siguro akong naghintay ng reply niya hanggang sa narito na ang message niya. Yes, of course I like you as a friend. Noon pa lang talaga nagising ang katawang lupa ko, Kuya Bono. Hindi ko namamalayang bigla pala akong na-friend zone ng lalaking gusto ko. Ang sabi niya sa chat, Claire, I'm sorry. One of the reasons why Karen hates me is because I'm very honest to the extent na nagiging insensitive na daw ako. Natagalan ako mag-reply sa iyo kasi iniisip ko pa kung kailangan ko ring maging honest sa iyo. I decided to still be me, the honest me. I'm sorry. Naging defensive naman ako noon. Ang reply ko ay, it's okay, Matt. Tinanong ko lang naman eh. At saka, nalimpungatan ako. Alam mo namang mag-aalas 5 pa lang dito. I know. Sorry ulit. Sabi niya. Pero ang totoo, nasaktan ako. Napaluha ako kasi magti-30 na ako pero nasa ganong sitwasyon pa rin ako. Hindi na ako nag-reply sa sorry niya. Gusto ko nang bumangon noon pero wala naman akong gagawin kaya nag-scroll lang ako sa Facebook ko until napansin ko ang isang post. Picture ng magandang batang babae na may nilalarong cute na aso. Napansin ko din na kaya nagpakita yun sa newsfeed ko ay dahil pinusuan yun ni Matthew. Si Sabrina ang batang babae yun sa picture at may bago na siyang aso. At ang nag-post noon ay si Lucas, tito ni Sabrina, kapatid ni Karen, bayaw na hilaw ni Matthew. Tinignan ko ang profile ni Lucas. May option doon na cancel friend request, which means hindi pa talaga niya kinoconfirm ang friend request ko 7 months ago. Hindi ko kinancel ang friend request ko, sa halip ay pinusuan ko at nag-comment din ako sa post niya tungkol kay Sabrina. Ang sabi ko sa comment, congrats for your new friend Sabrina. What's her name? Ilang minuto lang Kuya Bono ay may notification na may nag-reply sa comment ko. Si Lucas and he said, it's a he, Brigo. Hello Miss Claire. Ang tinutukoy niya syempre ay yung asong kasama ni Sabrina sa picture na Brigo daw pala ang pangalan. Magre-reply ulit sana ako sa comment ni Lucas pero may dumating na message galing kay Lucas. Ang sabi niya, hi, ang tagal kong hinintay ang message mo but I realize it's my fault pala. Matagal ka na palang nag-add sa akin pero hindi ko lang napansin.
Ang dami kasing tao sa friend request ko eh. Anyway, how are you, Claire? Ang sagot ko naman, nasa salas pa ninyo ako that day na inad kita matapos kong ipakita sa iyo yung Facebook ko. Akala ko pag alis namin, i-confirm mo na ako. Ang reply niya, something happened that day kasi nagtantrums ulit si Sabrina at nawala ng malay. Sinugod namin siya sa ospital kaya hindi ko na naharap ang mag-Facebook. I'm sorry, Claire. It's okay, Lucas. So, how's Sabrina? Ka-video call ko kanina. Okay naman siya. Bakit? Nasaan ka ba? Nandito na ulit ako sa Saudi. Saudi? OFW ka pala? Oo. Hindi ko ba nakwento sa'yo? Nakabakasyon lang ako noon. I miss you, Claire. Kung alam ko lang ang place niyo noon, sana napuntahan kita bago ako bumalik dito. But still, I'm really happy kasi kausap na kita ngayon. I know, Kuya Bono, na mahirap mag-assume ng feelings sa binabasa mo lang na message. Pero parang ramdam ko noon na namimiss nga talaga ako ni Lucas. But of course, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na namimiss ko rin siya. Pero ang umagang yun, Kuya Bono, ay naging magandang simula para sa masigla at masayang ugnayan namin ni Lucas. Araw-araw, Kuya Bono, ay nag-chat-chat kami. Umaga paggising ko, gising pa siya at bago ako bumangon ay mag-good night naman siya. Prangka siyang tao at mahilig siyang magkwento. May isang gabi nga lang na magka-video call kami at nabanggit ko sa kanya si Matthew at medyo na-insulto ako sa mga sinabi ni Lucas. Si Kuya Matthew, hindi yun makaka-move on sa ate ko. At hindi siya makakahanap ng babaeng kagaya ng ate ko. Paano mo naman nasabi yan? Tanong ko. Siguro tayo, Claire, hindi natin sila maintindihan. Pareho silang idealistic, mahirap silang unawain, malalim sila na mababaw. Maliit na bagay, kaya nilang palakihin. Claire, can you imagine na ang huling pag-aaway nila na humantong na naman sa hiwalayan ay dahil lang sa dog food? Dog food? Yes. At hindi ko alam kung ilang beses na nilang pag-aaway at paghihiwalay yon. But still, Claire, naniniwala ako na magkakabalikan sila dahil mahal nila ang isa't isa. At hindi sila makakatagpo ng kagaya ng isa't isa. Mukhang nauunawaan mo sila, Lucas, ha? Does that mean na kasing lalim at kasing babaw mo sila? Ay hindi. Mababaw lang ako. Gusto ko lang ng masaya, simple at hindi komplikado. Sa tingin mo, Lucas, anong kalidad ko bilang isang babae? Please be honest. I will be very honest, Claire. Sa tingin ko, ikaw yung babaeng hinahanap ko. Napangiti ako pero hindi rin ako masyadong napalagay kahit ang sabi ko, yes, Lucas, simple lang ako sa halos lahat ng bagay pero ikaw, ang gwapo mo at hindi ko niniwalang simple ka lang. Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, hindi ko ginustong maging ganito ang itsura ko, Claire. Pero sana huwag mo akong sukatin base sa itsura ko. Simple lang din ako and trust me, naniniwala talaga ako na bagay tayo. At this point, Kuya Bono, ay nandito naman ako sa balkonahe ng lodge dito pa rin sa Basco, Batanes. Patapos na itong kwento ko, Kuya Bono. Kagabi mag-isa kong natulog dito sa lodge dahil hindi nakabalik dito sa isla ng Basco, Batanes si na Lucas. Kahapon ng umaga ay sumama siya sa mga fishermen. Nag-overnight sila sa Sabtang.
First time niyang mag-fishing sa dagat, Kuya Bono, kaya talagang iniwan niya ako para lang ma-experience niya ang pumalaot. Okay naman sa akin ang maiwan dito dahil napaka-safe naman dito sa Batanes. Ikinasal kami noong July 2022. 31 na ako noon. Magti-31 pa lang si Lucas kasi August ang birthday niya. Wala pa kaming anak, Kuya Bono, pero alam ko na hindi ito ang dahilan kung bakit parang naboboring ako sa marriage life ko. Magkasama kami ni Lucas sa isang villa sa Jeddah, Saudi Arabia. Yes, doon na rin ako nagtatrabaho at okay lang sa company namin ang magbuntis at mga anak ako, pero hindi naman kami nakakabuo. Okay naman kami. Para kaming friends lang at syempre, bilang isang misis ay hindi na iiwasan yung may mga ayaw ka, naiirita ka, nabubwisit ka, pero talagang walang talab kay Lucas yung mga galit ko. Pinanindigan niya, Kuya Bono, na ayaw niya sa negativity. Ayaw niya ng komplikado, gusto niya magaan ang lahat, hindi komplikado, kailangan simple lang at masaya. Ang style niya, kapag may issue o problema, pag-usapan namin ng mahinahon. Kaya lang, hindi ko naman mapigilan yung mainis kung minsan pero talagang hindi niya ako pinapatulan. And this July ay magdadalawang taon na kami kasal pero ni minsan ay hindi pa kami nag-away. Inaway ko siya ng maraming beses pero hindi ako pinapatulan. Eksperto siya sa pagturing sa akin na parang hangin lang tuwing galit na galit ako. Ang tanong ko ngayon, Kuya Bono, ay naaawan na ba kayo sa akin? Ako kasi naaawa ako sa sarili ko. Naiiyak ako sa katotohanang 31 na ako pero kulang na kulang ako sa mga karanasan bago nag-asawa. Tapos ang napangasawa ko pa ay ganito. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ako pero alam niyo bang naiinggit ako sa mga story senders na ang daming pagsubok ang pinagdaanan? Hindi sa natutuwa ako sa mga paghihirap nila at mga pagsubok sa buhay nila pero dahil sa mga karanasan nila sa buhay ay naging maganda at meaningful ang mga kwento nila. May dalawa akong friend or naging friends na story senders. Sila sina Ate Grace. Ang kwento niya ay may title na Baak. And that is one of the best stories na napakinggan ko. Nag-comment lang ako noon sa stories niya, then nag-message siya sa akin kaya naging friends kami. Especially invited siya noong kasal ko. Isa pang friend ko sa Facebook pa lang, hindi pa kami nag-meet in person ay si Ate Marie. Siya naman yung pinaampon niya yung mga nakababatang kapatid niya dahil nakulong ang papa nila at pariwara ang nanay nila. Hindi ako baliw pero naiinggit ako kasi ang dami nilang pinagdaanan. Sure ako na umiyak din kayo sa mga kwento nila pero dito sa kwento ko ay alam kong nakulangan kayo dahil wala akong ganong mga karanasan sa buhay. Kaya din malalaman nyo kung anong kulang sa buhay nyo kapag nagsimula kayong isulat ang kwento ng mga buhay nyo. At ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ko, pakiramdam ko ay napaka-plain ng buhay ko. Gusto ko rin sanang maranasan yung mag-away kami ni Lucas. Suntukin niya ako, sampalin tapos maglalayas naman ako or maghihiwalay kami. Kaya lang ay malabo yun dahil once na hindi na ako reasonable sa galit ko, tatahimik na siya at ituturing niya na akong parang hangin lang. So, pasensya na po kayo kung hindi kayo nagandahan sa kwento ko. At para nang hindi boring ang buhay namin kapag nagbabakasyon kami, lalo na kapag Ramadan ay nagtutour na lang kami na parang best friends. After nitong Batanes adventure namin ay babalik na rin ulit kami sa Saudi Arabia at doon balik na naman sa mas boring na buhay. Mahal ko si Lucas at alam kong mahal din niya ako at sana lang ay magbuntis na rin ako para baka sakali lang
mabago nga ang takbo ng buhay ko. Sa mga taong may pinagdadaanan ngayon, mga taong sinusubok ng panahon, gusto kong malaman yung naiinggit ako sa inyo. Dahil pagkatapos niyan, magiging proud kayo sa mga sarili nyo. Makikilala nyo pa ang totoo at hindi na kaibigan nyo at lalo pang hihigpit ang kapit nyo sa poong may kapal. Sa mga taong may magulong relasyon naman, mga hindi magkaunawa ang mag-asawa dyan, mag-away lang kayo, maghiwalay kayo kung gusto nyo pero magkabalikan din kayo. Gaya ni na Matthew at hipag kong si Ate Karen. Hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat kung mapagtsatsagaan mong basahin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Claire. Kahugot na Claire, una sa lahat, maraming thank you sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento. Hindi pwedeng ikumpara mo talaga yung buhay mo sa iba sapagkat yun nga, sabi ko kanina, ay unique. Kanya-kanyang libro yan ng buhay, kanya-kanyang aklat ng buhay yan. At saka huwag kang excited sa mga drama sa buhay because you're young. 32 ka mo lang if I'm not mistaken at marami pang mangyayari sa buhay mo. Okay? And be thankful sapagkat nung kabataan mo ay walang masasamang nangyari kasi usually kapag bata ka pa at may mga matitinding drama sa buhay mo ay nagkakaroon ng hindi magandang epekto paglaki mo. May sipon ako kahugot at makati ang ilong ko. Pasensya na. So shout out na tayo. Thank you na lang ulit kahugot na Claire and congratulations for the beautiful marriage life na sabi mo ay naboboring ka pero para sa amin ay napakaswerte mo sapagkat maraming misis ang sinasaktan ng kanilang mister at ikaw naman ay pinapangarap mo yun. Well, anyway, sa ating mga shoutout na lang, makati talagang aking ilong. Cray L. Kakumal pa shoutout po kuya. Jeric Obinario Batista, kahugot pa rin. Nila Jane Stoneheart Abido, kahugot pa rin. Pa-shout kahugot na lagi nag-aabang sa mga upload mong kwento, kuya. Abangers from Amulong West. Kasalukuyan dito sa Dubai. Okay, thank you. Lane Tulosa, thank you. Mina Olen Eva, Dina Costales Arcite, Bart Ryan Tomas Carubin, Sheila Valyanca Velasco, Susan Aquino Galiebo Viernes, Mi kahugot pa rin. Rosel Pico, kahugot pa rin kuya. Shout out naman from San Emilio, Ilocos Sur. Tito Yas, kahugot pa rin. Yan na, tumatak naging negative lang ang word na yan sa mga taong negari mag-isip. Nandito rin pala si Tito Yas, ano? Shout out to you. Lucy Del Bogar, I vote for Kaabang kasi kaabang-abang lahat ng kwento. Actually, nag-decide na tayo na dito sa DKB ng Bonus Lab 2 by kahugot pa rin. Pero sa SIT somewhere in time ay gagamitin natin ang kaabang. Kasi para hindi, ayaw kasi ng YouTube na may pagkakapareha mga channel. Kaya nga nawala yung Kahugot TV sapagkat parehas na parehas daw siya sa DKB. Okay, so nawala na siya. So gawin natin medyo kakaiba yung SIT para sakaling, baka sakaling manatili pa rin siya. Diba? And Odette Balacanaw, di po Kuya Bono, mas nakatatak na yan sa aming mga listeners. Ang binabasa ko ay mga boto. Samantalang ito naman yung binuksan ko, ito yung plug na to. Hindi naman yung, well anyway, sige, patuloy tayo sa mga shout out. Newest first ang ating babasahin. Rems Abistad, kahugot pa rin kuya, mahal ka namin kayo, lagi ka namin inaabangan. Maraming salamat Rems. Melwin Antonio Kayaban, shout out to you. Kirod M. Judeline,
Love ako yung Bono, then pa-shoutout po sa mga kasama kong natalo kanina sa bet game na sina Danao, Harleen Jesus, Magaliones, Mandak, Ramiscal, Raylan Tuliao, Jackie Regner, and congrats sa dalawang nanalo na sina Joy Kiblat at Mary Jane Ginukod. More chances of winning. Bet game, paano ba yan? Ryan De La Cruz, shoutout to you, ganun din kay Ann Rosa, 3L, Remagine Tuzon Lagundi, Chermin Reyno, Janine Tuzon Devaras, Susan Aquino Galiaba Viernes, parang nauulit na. Dengpot CHN, shoutout to you. Aspen Cabasi, Julie Garcia Garasi, kahugot pa rin Kuya Bono, nasanay na kami sa kahugot, okay? Maruma Baza Balacanao, Kaabang, yun ang gagamitin natin sa SIT Somewhere in Time. Praise Q Bonilla, pasyal Kuya Bono, ingat po lahat, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Oo nga. Eleanor, shoutout to you. Sa Gilot Pare, B pa rin Kuya Bono, Rig, salamat sa Gilot. Lucy Del Bogar, shoutout to you. Kaabang. Rosel Picog, kahugot pa rin Kuya Bono, shout man from San Emilio, Ilocos Sur. Nakakahulol yun Punta tayo sa baba kasi yun yata yung first talaga. And Vicky B. Oliver, letter B po Kuya Bono, shout out sa family ko dyan sa Parug-Parug Sulana na sina Jeffrey Olivera at Jamelia Ilesa Oliver. Anak, ilang araw na lang pasukan na, mag-aral kang mabuti. I miss you so much. Thank you, Vicky B. Oliver. Daisy, pa-shout man Kuya Bono nila kayong akong Wesley Afalia dita, bagabag Nueva Vizcaya, Kuya Bono ken kadagiti pamilyak dita Pinas. Bedanya family, shout daytoy ni Daisy Lynn Bedanya ditoy Doha, Qatar. Agyaman Daisy, syukran. Irene Castro Potencion RM, pa-shout dear Kuya Bono, mga anak ko na sina Dominic and Joy at asawa ko na si Ronel Miguel dyan sa Bicol, Peña Blanca from Saudi Arabia. Rubilin Gapay Asirit, mas bet pa rin ang kahugot, thank you. Roslyn Aliluya Tubihe, kahugot pa rin Kuya Bono. Pa-shoutout po sa kapatid ko na si Liza Blanco na abangers mo din Kuya. O diba? Kaabang. Wally Amarillo Malyari Nanali, mas maganda pa rin ang kahugot, okay? Keep natin yan para sa dito sa DKB. Jocelyn Pasqua, good afternoon sa ating lahat. Sa mga bagong kwento, may aabangan kami mga abangers mo. Thank you, Jocelyn Kagawad. Adelaida Dazoremo, pasyad Kuya Bono, hello po, kaabangers dito sa Hong Kong. Maulan na hapon sa ating lahat. Zoyong, shout out to you. Mylene, kaabang Kuya Bono, pa-shout out here in Repulse Bay, Hong Kong na nagbibilang na ng araw ng pag-uwi sa Pinas. Wow, sana all. Always abangers Kuya, agyaman ka na yung shout out. Keep safe and God bless you too, kaugot na Mylene. Rosie, shout out to you. Jen Baruga Mangulad, magandang hapon Kuya Bono, at sa lahat ng mga kahugot. Shout out to you, Jen Baruga Mangulad. Carol Tongpalan Batugal, shout out to you and congrats again. Jeric Obinario Bautista, shout out to you. Teng James Carnoso, letrang A, ayos, may bago na namang kwento pa. Shout out po Kuya Bono sa lahat ng OFW over the world. Ingat po kayong lahat, lalo na sa super duper free ni ko na si Nekali Makabalo, hampak na nasa Riyadh. Bishop Frini, thank you, okay. Jerlyn Damay Javier, shout out to you. John sa Taiwan. Letter B, Kuya Bono, mula sa, ano ba pangalan nito? Arabic ang kanyang name. Thank you. Lynn Tolosa, shout out to you. Sherwin Velarde de Guzman, ulit na. So yan na muna ay yung panghuli. Si Jake Leones Kusipag, first kahugot mong mahal. Ayun. So hanggang dito muna mga kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.